Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa. Ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparency, at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po ng pagsuporta at pagmamahal sa at ginagawa natin noon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong? Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong alam ko uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad
o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, ang nakapangyariang sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Siyempre, Nagtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili nilang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa
ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig, at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ang ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bend the law? Ayun. Don't bend the law. Paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes, sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan, at ang katarungan. Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sampung palak